Asang hatak, normal lang. Normal, normal lang. Normal lang. Ikaw palang masaya ka na. Ikaw palang masaya ka na. Hindi ako magbe-break ah. Oh, sige, hindi magbe-break. Oh, ito yung malalim. Sige, go. Bilisan mo ng konti, katulad ng ginawa mo kanina. Hindi, ito. Kasi sige. magkasunod to eh. Sige, hampas mo. Tama. Sige, hampas mo. Okay, magte-test tayo ngayon ng audio quality kasi All we'll ever trust, yeah. No, I don't wanna waste what's left. Hey guys, welcome to Team D TV, and to our subscribers and followers, welcome back to the channel. What we have here today is the Cherry Tiggo REVC DM. Alright? Priced at 1,528,000. Nung una tong lumabas, back in April, marami nagko-comment sa atin requesting for a comparison against Panchita, yung Sea Lion 6 natin. To those who are new to our channel, when I say Panchita, that's our BYD Sea Lion 6. So marami nagsasabi, nagko-comment, nagtatanong, asking for a comparison between the two. Kasi nga naman sa price point, although this is a 7-seater. Come September 2025, this year, na-introduce naman yung BYD Tang DMI, which is also a plug-in crossover, plug-in hybrid, 7-seater. So parang mas match sila, di ba? Kaya this time naman, parang kino-compare naman nila sa Tang DMI. And that is why, andito ang BYD Tang DMI. O, di ba? So, eto na yung request ninyo. Let's do a comparison. But before we proceed, I would like to thank our friend Sir Yogi Boy. Siya ang may-ari nito, Cherry Tiggo REV. Okay? And just to let you know, si Sir Yogi is also an owner of a BYD Sea Lion 6. So, having said that, ang focus ng discussion natin today is alamin natin what is the reason of Sir Yogi, bakit ito ang pinili niya, considering na owner naman na siya ng BYD Sea Lion 6. Bakit hindi niya pinili ang Tang DMI? Alright, so that's number one. Pag-usapan natin yung mga reasons niya. Number two, kapag nandun na kasi tayo sa usapin ng third row seat, ng 7-seater, yung focus natin in reviewing the car, kinda, shifts on the space and comfort. Mas binibigyan na natin ng focus yun. Kasi nga, pinopromote, binibenta as a 7-seater. Now, gaano ba talaga katotoo 7-seater siya? Ano bang size ng mga tao ang makakaupo sa third row? Learning from our experiences of the previous mga PPV, di ba? Let's all be honest. Marami naman sa atin ang na-disappoint, di ba? Nung lumabas yung mga Fortuner, Everest, Montero, Terra, babanggitin ko na lahat ng pangalan. Disappointing yung third row, di ba? Kasi kadalasan mga bata lang ang nagkakasya. So pagdating naman dito ngayon sa mga crossover, etong mga Chinese brand, is it still the same o mas medyo comfortable? So yun ang dadagdagan natin ng focus, the space and comfort, lalo na yung suspension. Yun ang re-reviewin natin. So in this video, we are not going to talk about the intricate details of the features. Kasi medyo matagal na rin naman na to. Marami na tayong mga kaibigan na vloggers na diniscuss na yung mga features nito. And most likely napanood nyo na rin, di ba? The value of this video is sasakyan tong Cherry Tiggo REV and the BYD Tang DMI. 7 kaming sasakay dyan. We will have 2 different drivers. Isang lalaki and isang babae para 2 different perspectives. And then, we will have a realistic scenario ng performance nitong dalawang sasakyan na to, kargado ng 7 passengers. Exciting ba? Tara! Let's start with a quick comparison of the key features of the two vehicles. The battery capacity of the Tang DMI is bigger by almost 3 kWh. Based on my experience, that translates to additional 18 kilometers of city driving. Battery types are both LFP. The Tang has the BYD Blade technology. They are both plug-in hybrid. The Tang DMI has a very slight advantage of 0.4 kilowatt in AC charging. That is negligible based on my experience. While the Tiggo has the 2 kilowatt advantage in DC charging. But if you are charging at home or yung free sa SM na 7 kilowatt wall charger, hindi mo rin mararamdaman yung higher 42 kilowatt DC charging advantage of the Tiggo unless you use charging ports that are 42 kilowatt or higher.
They are both front-wheel drive. They both have 1.5 turbo gas engines that can act as generator to charge the battery and also propel the vehicle during hard acceleration and high speed. The fuel tank capacity of the Tigo is bigger by 7 liters. That would translate to approximately 126 kilometers of highway range based on 18 kilometers per liter average of most of the hybrids that I have driven. The maximum power of the Tang DMI is way better at 271 PS versus the Tigo's 204 PS and slightly stronger by 5 Nm of torque. They both have the same suspension setup. Now, pag-usapan naman natin yung reasons ni Sir Yogi for choosing the Chery Tiggo REV over the BYD Tang DMI, and here is the list that he gave me. By the way, Sir Yogi is a senior citizen and a person with disability who uses a wheelchair, but that's never stopped him from pursuing his passion for cars, thanks to a custom driving mechanism fitted to his steering wheel and pedals. He continues to drive with confidence and independence. A true car enthusiast from way back, Sir Yogi still lives the car guy spirit today. Aside from the Chery Tiggo, he also owns a BYD Sea Lion 6, an MG Marvel, a Nissan Kicks, and a Peugeot. Now let's go back to the list. The main reason is the price. The SRP of the Tiggo REV is 1,528,000 pesos. He paid 1.5 million after the 28,000 discount versus the Tang DMI's SRP of 2,098,000 pesos. Malaki nga naman talaga yung price difference, ano? Sige, let's continue and find out if it's worth the price difference. The second reason is the memory seats for two drivers. Yung sa Tang DMI, walang memory seats, pero meron siyang auto-adjust during ingress and egress, na meron din, of course, yung Tiggo REV. Pinakita ko na yan sa inyo in our previous video about the Tang DMI. The next reason is the ventilated seats and the remote start-stop, which are also available in the Tang DMI. Sony speakers versus the less popular Dyna brand o the Tang DMI. Mas maganda ba talaga ang sound quality ng Sony? Let's find out later. The Tiggo REV has integrated headrest speakers, as in malapit lang sa tenga mo para ikaw lang ang makakarinig sa kausap mo sa phone. Ang ganda, mayroon kang privacy, no? Wala nito ang Tang DMI. Next is the heads-up display na wala ang Tang DMI. Nagustuhan din ni Sir Yogi yung blind spot detection na wala sa Sea Lion 6, kaya siya natuwa dito. Pero di niya alam na yung Tang DMI meron din pala nito. Sabi daw ng staff ni Sir Yogi, maluwag daw yung second row and third row. Kasyang-kasya yung wheelchair sa trunk. Please take note that hindi na tiningnan ni Sir Yogi yung Tang DMI. At hindi rin niya nasakyan ang second and third row ng Tiggo kasi nga PWD siya, di ba? So he simply relied on the comment of his staff. Yan ang titingnan natin mamaya kung alin ba talaga sa dalawa ang spacious. And then sabi sa akin ni Sir Yogi, yun nga lang daw walang kasamang wall charger yung Tiggo REV, which is okay lang sa kanya since meron na nga siyang wall charger, di ba? Kasi nga meron din siyang Sea Lion 6. And then wala rin NFC keycard at wala rin app tulad sa BYD app. Although sabi daw sa kanya ni Chery, it's coming soon. Ang pinaka number one reason talaga for him is the price. Okay guys, ang susunod nating testing na gagawin as suggested by our tropa, nandito tropa natin magfu-full load daw tayo both ng Chery Tiggo REV and yung Tang DMI para talagang masubukan kung yung power ng motors niya and the engine, no? Okay, so umpisa na natin. Okay, so dito sa second row para makasakay yung mga passenger sa third row, eto, kailangan mo tong buksan and push, ganyan, yan, and then forward. Okay, sinong mauna? Madali lang ba? Tingnan natin. Madali lang ba sumakay? Yun. Next. Ano, kumusta kayo dyan? Okay lang? Okay lang kami. Okay lang, o sige. So, i-atras na natin to. Okay nga. Medyo matigas lang ng konti. Masikip. I-forward ko ng konti. Forward mo lang po. Forward ko ng konti. Sige, pakitulak. Okay. Yan. Okay. Okay na yan? Okay na. Sige. Second row passengers, Madam Pea, dun daw siya sa dulo. Ayan. So, meron na tayong 1, 2 sa likod, 3 sa gitna, 5. Hindi naman masyadong dumapa. Mukha pa ring normal, no? Yung suspension. Bumaba lang siya ng konting-konti. And of course, ang driver natin,
Yan. Chester, sir, ano height mo? 6 flat. 6 flat. Yan. Oh, guys, ako 5'6" ako, alam nyo naman. So, maluwag pa ako dito actually. Pakita ko muna ha, maluwag pa ako dito. Ang luwag-luwag pa. So, i-forward ko lang to para kailangan natin i-manage ng konti yung space kasi nga full load tayo eh. Hello, Cherry. Open the sunshade. Yan, para ma-videohan natin silang lahat. Yan. Kumusta kayong tatlo dyan? Ay naman, maluwag pa. Giniginaw na yung ano ko. Kasi meron siya dito aircon vent. Okay, seatbelt. Eco mode. Okay, let's go. Okay ka naman kayo dyan. Giniginaw na yung ano ko eh. Is that a good thing? Direct kasi. Diba sa IMAX 9, merong mga vents dito. Yes. Yun lang yung sana gusto kong makita sa mga 7-seater na ano natin, nalagyan na rin nila ng vents. Oh, sinong hindi naka-seatbelt? Sa likod, passenger. Ako, mga pasaway. May mga pasaway, hindi nagsi-seatbelt. Kasan yung seat? Kumusta kayo sa third row, Rila and Sa Ram? height namin, tama lang. Tama lang. Anong height nyo, sir? Ma'am? 5'1" po. 5'1". Si Ram? 5 flat. 5 flat. Okay. 5'1" and 5 flat yung passengers natin sa third row. Madam Pea, kumusta ka dyan? Ang sabi mo? Sabi ko nahirapan kami Nagsagay ng seatbelt. Medyo masikip. Okay. Anong height? Madam Pea? 5'6". 5'6". Aaron? 5'5". Ako 5'5". Oh, hindi ka 5'5". Matangkad ka sa akin? 5'7" ka? Matangkad ka sa akin eh. Edward? O 5'5" ako eh. 5'5". Dikit-dikit Okay. na kami. So, sakto-sakto lang, no? Sakto. Tingin nyo, long drive, kaya? Okay Ganyan naman position. siya, pero yun nga Yun parang nga, pag Long drive. yung comfort. pag magliko-liko siguro mababanggaan ka. Yun Okay. lang. Parang bowling pins. Oo. Oh, sige. So, in terms of space, okay lang, saktuhan lang. Sakto lang. Sige, Sakto lang. okay. Sakto lang siya. Focus naman tayo sa driver natin. Mhm. Sir, kumusta? Fully loaded, naka-eco. Sakto lang, bitin or what? Sakto lang. Sakto lang? Malakas ang hatak. Malakas. Kahit sa kung kumpara natin sa ibang mga no, kahit sa ice, pag mabigat talaga ang sasakyan, ang hirap bumirit, pero ito eco mode lang yan, pero kaya Di ba? bumirit, eh. Ayun o, pagtapok mo ngayon, ramdam ko yung likod ko. Ayan. Oh, yan o. Oo, yun o. Pero naka-eco mode lang. So, kahit biyaheng Bicol to, eco mode lang. Sakto na, no? Hindi ka mabibitin. Tingin mo, kahit umakyat ng eme, no? Kaya to, kaya. Sige, lipat tayo ng normal. Normal. Yan, normal mode. Asang hatak, normal lang. Normal, to, normal lang. Normal lang to. Oo. Pero sa eco, sulit na yung ano nito, yung power nito. Eco pa lang, masaya ka na. Eco mode pa lang, masaya ka na. Sige, sport tayo. Doon tayo mag-sport sa ano, sa open. Sa open? May open part ba dito? Mas kabisado mong area dito eh, kaysa sa akin eh. Kumusta sir ang steering mo? Pero nakita ko pa mas malambot pa yun sa Line 6. Line 6. Oo. Sa BYD kahit si Line 5 Seal Mas malambot. Mas malambot ang steering. Yes. Yun nga din ang napansin namin ni Madam Pea eh. In-adjust namin to kasi kanina naka-sport. Naka-sport. Nilipat ko sa Normal mode. comfort yata yun. Comfort yung tawag nila eh. Pero okay na din. Okay na din. Okay na din. Guys, ready? May konting diretso. Ready? Go! Nakakalula. Galing, no? Pero okay yung suspension, no? Okay, Hindi siya yung parang lumulutang pag sobrang bilis na. Hindi. Mabigat pa tayo. Mabigat tayo. Mabigat tayo. Oo nga hindi ko ramdam yung suspension. Yan. Ayun, binagsak niya ng konti. Ayos lang. Sa pabagsak pa natin ng konti dun sa Huwag masyado mapagalitan na Sir yung Yogs. Seryogi ha, hindi ako nagsuggest ha. Ano lang, test lang to para may pagmalaki na natin yung cherry. Oo. Cherry number 1 eh. Cherry na po. Cherry patay tayo dyan. Ayan, bagsak ng konti. Ayos lang, sakto lang. Sakto. Okay na. Hindi ka nayayanig. Hindi. Hindi yung pati yung katawan mo bagsak na. Smooth yung ano yung suspension niya. Ilang minuto na ba tayo yung tumatakbo? May siguro may 15, 10 10 minutes. Oh, Ano ba? Low? Full? Low na, naka-low. nakalow, as in sagad na. Sagad. Saka Bakit? Teka muna, bakit? Anong kino-complain? Kino-complain ng third row seat? Ng third part? Mainit. Naka-high. Inain daw sila dun. Nainitan kayo. Ayan ah. Kasi walang Walang vent. walang aircon vent sa third row. Oh. Sa second ba meron?
Dito kay... Oh, lamig na nga ang ano, at tweet! Lamig na yung alaga ni Aaron. Oh. Ayun. Oo, wala Siguro naman. lakasan lang. Todo pa kaya yung fan, no? Hindi, ininaan ko rin kasi. Kasi nga maingay. Oo. Kaya, so ito ngayon, sagad ko. Ayan. Baka after a few minutes, andyan na yan sa likod. Okay. Hindi. Ayan. Naramdam nyo sa likod? Ayun, okay na daw. Okay. Cancel yung complaint. Okay, magte-test tayo ngayon ng audio quality kasi pinagmamalaki nitong Cherry is naka Sony speaker siya. And also, one of the reasons na gustuhan ni Sir Yogi, yung may-ari, bakit niya rin binili to, one of his reasons daw yung Sony. So, pakinggan natin. Saglit lang. All we'll ever trust, yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Sige, maikli lang kasi ano tayo ng YouTube for the piracy. Ako, opinion ko, sound quality, hindi ako audiophile, okay? So, masaya na ako sa audio quality niya. Pero hindi ko pa i-compare natin mamaya sa Tang. Okay, sir? Maganda. Maganda. Siyempre, Sony yan. Tapos meron ka dito. Ayan lang. Oo. Hindi, ang ano dito is for pang privacy call. call. Na-call lang makakakinig. So wala kang music kanina? Wala. Wala. For Okay. privacy call lang. I see, okay. Kayo, kumusta yung sound quality? Okay naman, no? Papakanta nga ako. Sakto lang. Sa third row, Susok pa rin. maganda rin ba experience sa third Kamusta row? rin yung sound sa... Maganda naman. Okay ba naman? Sakto lang. Sige. Okay, mag-change driver tayo. Gusto natin marinig ang opinion ng isang lady driver. Kumusta ka dyan? Mr. 5'7". Malalaman natin. Feeling mo? Sige. Isarado ko to, ha? Sabihin mo kung iuurong ko. Yung comfortable ka lang. Ayan. Kaya pa? Kaya pa yan? Atras ko pa? Ay, hindi. Okay na. Okay na? Sakto na. Sakto na yan. Okay. Kailangan natin i-manage yung sitting position kasi si Chester yung 6 flat nandun sa kabila. Yun, okay. So yung driver natin kanina na 6-footer, andun siya. Pero dahil 5'1 ang driver natin ngayon, mafo-forward naman yan, di ba? Hanapin mo muna yung ano mo, driving position mo. So dapat luluwag. Ayan. So ito sinasabi ko, luluwag na ngayon dito. So right now, naka full EV tayo and nag-umpisa din tayo sa eco mode. Start? Yep. Go. Ito lang Bilisan ko Sige. Lakas Oo, naka-seatbelt naman kami at may life insurance. Sure? Okay. Iba nga hatak nito Nag-updated ang mga insurance policy nyo. Kapet. Okay. In fairness. Malakas sa eco to Malakas for eco, no? And considering na 7. 7 naman tayo? 7 tayo. 7. 7 tayo. Yan malakas na. Ayan, malakas na aircon. Okay. Malakas yung eco niya. Hindi ko pwede compare sa SL6, no? Malayo, no? Malayo. Parang, Pati yung ganyan, no? Wow. Matigas yung walang ganun. Walang bounce. oo. Oo nga, ano? No? Walang bounce. Sige, ito, hindi ako mag-break Bahala kayo. Kapit Sige. Oh, di ba? Maganda, Isa pa, isa pa. Sige, ayan, isa pa. Ito mabilis. Mabilis. Walang break. Walang break. Kapit Oh. Okay. Pero mababaw yon kumpara kanina. Mababaw yon. In fairness. In fairness. Pero maganda Hindi, suspense. sige ito, Oh, sige, ayan. Ayaw niya ng mababa, Uy, umawa ka. Oh. Isa pa. Ay, sakto Hindi kayanig Uy, gusto. Stable. Stable, di ba? Pasensya na po. Hindi siya yung sobrang maraming bounce after. Ayan, pagdating natin doon sa baba, change ka naman ng normal. Tapos subukan mo naman. Kasi paakyat siya. Ito. U-turn na tayo dito. Makita natin. Oo. Okay lang. Anong pakiramdam mo? Anong opinion mo dyan sa cambio na nasa stock? Hindi ako sanay pero parang Pag madalas na, Madalas, okay masasanay ka rin naman, di ba? Okay. Normal. Okay, let's go. Sige talaga yan. Sige. Sige. Convinced ka na ba?
Pag medyo mabilis yung takbo, Oo. ramdam ko yung bubong sa ulo ko. Kasi mababa yung ceiling. Diretso lang. Di ba naiinitan Bababa. kayo? Okay, so, Ngayon, okay na naman. Ano sa tingin mo, Ma'am Rila? Wala yung Jisoo light. oo, maganda yung hatak. Steering, kumusta? Sa steering, Kanan ka dito, pasok mo, para subukan natin magligo-liko. Yung maneuvering, tingin ka sa side mirror, yung mga ganung bagay. may blind spot ba to? Blind spot monitoring pa. Meron. Meron. Ayan, oh. Kita ko, meron. May sensor siya. Ayan, liko ka dito. Yung kaninang pinapaliwanag ni Chester, yung hood, di ba medyo diretso siya. Tsaka siya, hindi katulad ng Sea Lion 6 tsaka ng Tang DMI, medyo pa-curve na pababa. Kaya ito, feeling mo parang malaki. Di ba? Kaya ako medyo, hindi kasi ako sanay ng ganun. So, pag liko ko, di ba gumanon pa ako kasi Oo. laki niya for me. Hindi ko siya kayang iliko nang hindi ako gaganon. Dahil ba malit ako? O malaki doon? Malaki kasi doon eh. Ano siya? Oo nga. Yun, mahirapan ako pag liko. Sorry. Nakaano. Pero naka-adjust na ba yung upuan mo? Tama na ba yan? Naka-adjust na. Okay, So, sige. kung ako magdadrive, mukhang mahirapan ako pag paliko-liko. Okay, ano lang tayo? Isa lang naman. Oo, mga ganyan naman, napapractice yan eh. Nakakasanayan yan eh. Okay, sport tayo. Okay. Bilisan lang yan. Sports. Yan. Sport mode. Okay. Lilipad ba tayo? Mas okay to. Dito tayo sa sports. So since nag-change tayo, nagre-arrange tayo, tanungin natin. Chester, ano, kumusta dyan sa second row? Okay naman, pero... Medyo masikip. Kung ganito ka-healthy yung mga... almost shoulder to shoulder na. So, Edward and Madam Pea, ngayon na ang katabi nyo si Chester. Obviously, mas malaki kaya kay Aaron. Ano na? Hindi na pwede. Pang mga 15 minutes, ano na? Mall, going to the mall lang. Okay. Aaron, ikaw ngayon na nandiyan ka sa third row. Kumusta? Kung hindi madalas yung sa house, okay lang. Hindi madalas yung hams. Kasi Nahuntog siya. nahuntog yung ulo mo. Pero yung ano, yung space, yung width papunta kay Ram, kumusta? Actually, okay. Okay lang. May space Yung, pa? yung ano mo, yung paa mo, Maluwag. yung paa mo sa ilalim. Medyo naka-lift yung knees ko. Nakadikotro ka na? Okay pa rin. Hindi bumabangga sa ilalim ng second row. Hindi naman. Hindi siya yung ano, kasi ang problema kasi sa third seat, yung medyo parang Naka-squat. ka din. ganun. Diyan, Pero, Pababa. Kung i-compare ko dun, yung last ano kasi namin, X-Trail, may ganito rin. Doon nakataas yung ano. Sa Everest, pag nasa third seat ako, medyo parang nakaangat yung... Sorry pre, umupo ka sa third row ng Everest. Sorry no offense pero Hindi ka naman kasya doon ha. Kasha the third row. Kayong dalawa dito. Tayo nga. Alright, try natin. Kasya lang dalawa. Kasya, ano, pero hindi siya pang long drive kasi Parang pagong pinagkasya. masakit sa tuhod na nakataas yung ano. okay, save nyo sa mga memories nyo kasi lilipat tayo ngayon sa Tang. Okay guys, so ang susunod natin gagawin, the same driver, the same sitting position. Unahin muna natin ulit si Madam Rila para fresh pa yung memory niya dun sa Cherry Tiggo REV. Dito sa right ang advisable kasi nandito yung pang-open. Pareho lang din sa Cherry. Okay, so move forward natin. Well, honestly, first thing na napansin ko, mas malambot to itulak. Okay? Contestant number 1, 5 flat. Contestant number 2, 5-7. Yan. Yung komportable ka. Mare-recline pa ba? Hindi na. Sakto na sir. Sakto na yan. Okay. And contestant number 3, 6 flat. Yan. Contestant number 2, 5-5. Hindi. Contestant number 4 pala yun. Mali na magbilang. Contestant number 5, 5-6. And contestant number 6, ang ating driver, 5-1. Madam Pea, kumusta ang legroom mo dyan? Maluwag. Tingnan mo naman, naka-recline pa to. So, i-forward ko pa to. So, ngayon, pag nilagay natin sa proper driving position ni Ma'am Rila, sige, tingnan natin po. Ayan. Yan na ba yan sa'yo? Komportable ka na? Hindi masyado malapit? Yan. Yan. Ay,
yung recline mo, di masyadong nakatalikod. Mas mababa ng konti. Sige, baba mo ng konti. Okay. Yep. Wow! Look at that! Tingin? Oh, Wow. Oh. dalawang fist ng 6-footer. Hindi kami naka-shoulder to shoulder masyado. Hindi na kami Okay. So si Ram, pwede mo pang bigyan ng legroom, Chester, kung tutusin. Minimum na namin to. Naka-slant pa siya. Minimum na namin to. Nakaslant pa siya, nakaslouch. Oh, higa ka. Sakit na ba to? Ayun, nakaslouch pa si Madam. Mas malaki lang talaga siya. How about you, Aaron? 5'7"? Better yung Legroom. legroom dito. Na nakasiksik kami. Nakasiksik. O sige, drive na tayo. Kasi gusto ko lang banggitin na minsan psychological kasi lighter interior to eh. Pag maliwalas, feeling mo maluwag. Pero totoong maluwag naman talaga. Okay, sige, Ganda ng go. color. Okay, bago tayo mag-start, eco mode muna tayo. Let's check. Naka-eco ba? If mabagal yung echo nito kumpara dun sa kanina. Yung cherry. Oh, yung cherry. No? Medyo feeling mabigat. Feeling mabigat, oo. Mabigat ka. So the same, guys, the same ano tayo, load. Exactly the same passengers. Yung kaninang, Yung kanina, hindi ko the same humps na binagsakan mo, doon din natin pakiramdaman. Hindi ako mag-break O sige, hindi magbe-break. Okay. Oh, ito yung malalim. Sige, go. Higher headroom dito sa third floor. Ano yun? Ano ibig sabihin ng mga nyo? Mas ano to? Mas magandang bounce. Mas maganda ang bounce pag Isa pa. Mas smooth. Mas smooth. Bilisan mo ng konti, katulad ng ginawa mo kanina. Diyan din tayo nag-bounce eh. Oh, mabilis-bilis yan ha. 40 kph. Oh, malaking diferensya. Diba? Pa naman, Malaki. mas mahal to. Hindi. Ito. Ito, Kasi sige. magkasunod to eh. Sige, hampas mo. Tama. Sige, hampas mo. Ay, wala. Ay, Wala. wala. Ano yun? Ano? Wala. Wala. Smooth to. Smooth yung bounce nito. Ayoko magsalita. Baka sabihin bias ako. Yung nasa likod na Yan nakita ang mo sa... makakaramdam ng bounce. Yes. Kumusta kayong dalawa dyan? Nauntog ba kayo? Hindi tumama yung siko ko. Kanina tumama kasi yung siko ko. Ako hindi tumama ang ulo ko sa bubong. Ikaw as the driver, naramdaman mo? Oo, mas soft to. Okay. Ganon din ang feedback ko. Kasi naano dito yung kanina. Dalawang humps yun. Yung pagdampen niya, no? Dampen, iba yung ano, Mas iba yung bagsak. iba yung bagsak, no? So, dito ka rin nag-U-turn kanina. Gawin natin exactly the same. Sige, reverse. So yan, it feels more natural, no? Na nandito ka nagkakambyo. Okay. Hirap ako dun. Ngayon, Bago lang eh. sana nga ba? Lipat natin ng eco drive mode. Ayun, naka-normal ka na. Hindi, Ito, hindi up maganda or- yung font, color. Sorry, hindi ko siya mabasa. So yan talaga ang big deal sa'yo dito, ano? Bigyan sa akin. Normal to, sports. Normal yan. Normal yan. Oy, may music tayo. Sino nag-music? Wag mo na, wag mo na. Normal to. Okay, naka-norm. Bakit blue? Ayoko sabihin mo, gusto ko black. Sige, so hindi ka bibili ng tank kasi hindi malinaw yung font. Bahala ng kahit maganda ang suspension. So, kumusta? Paahon? Oh, normal. To. Normal. Ganda yung suspension. Okay ako sa normal, yung eco matigas. Mabigat For me, na. kumpara dun sa kabila. Mas gusto ko yung suspension neto, sir. Oo. So, okay, kanina, unang sakay nyo pa lang, sabi nyo, naramdaman nyo agad na maluwag, no? Yeah. Pero, Oo, dito sobra. Kami, Shoulder, shoulder. pero kumisan kasi dahil kakalipat mo lang sa kotse, psychological. So, ngayon na tumatakbo na, Mas okay. Pareho. Same pa rin. same pa rin. Oo. Okay. Same pa Mas din. maluwag talaga siya. Mas maluwag. Yung Okay. lapad, no? Mas lapad siya eh. Sports mode tayo. Lipat ko ha. Ayan, sige, kunin mo yung kurbada mabilis. Sige, ito. Okay ako dito. Oh, sige. Kasi, ayan, tinan mo, nakaupo lang ako, nakaganyan pa ako, diba? Kanina gumaganon ako dun. Okay. Gets ko yung point mo. Oo Kasi nga, pag no? ganon, so parang alam ko na hindi ako tatama. Kasi nakikita. Kasi mas kita mo pa, may more, you see more of the road. Yes. Dahil walang corner doon. So kung mapansinin mo ako yung hindi gumagalaw yung ulo ko, nakadikit pa. Yan ang pinopoint out ko, bakit ang pro test drive ng Team DTV, pinapag-drive ko si Madam Pea at yung anak ko. Kasi sa lalaki, baliwala yun eh. Kuha natin yan eh. Kaya natin puminay. Oo, ang mga babae, may iba silang ano eh. So ayan, very valid point yan. Thank you for sharing. Sharing is caring. Saka yung ano, yung visibility ko dun sa harapan, Oo. mas clear to. Okay, music. Maestro.
mo dinaya ang equalizer niyan, ha? Same music. Oh, sanggala. Hold me close till I get up. Time is barely on my side. Mas immersive yung sounds. Oh my God. Songs we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Dahil na audio lang yan, ha? No, I don't wanna waste what's left. Kumusta yung dalawa sa dulo? Na-enjoy nyo ba yung music? Party na kami. Nag-chug-chug-chug-chug na ba kayo? Yung music nito, parang nanonood ka ng movie, yung may subwoofer. Tama, sinasabi ni Edward kanina, mas immersive. Oo, mas immersive siya eh. Parang ano. Ang sarap, no, kung nagda-drive kayo, family long Hindi ko lang drive. alam maganda yung configuration ng pagkalagay ng speaker. May factor. Pwede. Tanong natin pala yung kamusta doon yung lamig sa likod? Oo nga pala, kumusta yung lamig? Anong ginamit to? Kasi Kanina naka-electric. Pero wala rin namang aircon vent dyan, di ba? Wala. So somehow, Mas malamig siya. Hindi, kasi... Naramdaman ko mas malamig siya. Di kasi Parang mas tahimik yung air. kanina. tama, Ram. Tama. Mas tahimik yung blower, no? Tsaka kanina, naharangan namin yung... Oo, vent. yung Yung Ito. Kasi masikip nga, na diba? sobrang sikip. Okay. this One time, possible reason. maluwag dito. Maluwag, so mas may airflow. yes. Kamusta? Hindi ginalaw yung mga alaga nyo? Dito ginaganon ko na. Bahala na si Kanyan mamaya. Okay. Change driver na tayo. Okay. Dating setup. Okay, so medyo madilim na, no? Mag-iilaw lang tayo. Kasi dikit-dikit kaming ganyan. Ngayon, hindi na kami Ayun, magkadikit. no? Yes. Isa, hindi na, Saka si Chester, diba, mahaba. Ayun, Chester kanina. Ayun, oo. Yan na ba ang ano mo? Driving, comfortable na driving position. Tapos, so, Maluwag pa rin. maluwag pa rin. Yes. Okay, again, si Madam Pea, 5'6", si Chester, 6-footer. Okay? And then may napansin ako sa design ng upuan din. Yung natanyo yung sa may bandang likod. Oo. Naka-curve siya. Naka-curve. Parang Kaya nakasupport hindi dun sa nakaharang. knee. So, parang yung dito sa may tuhod Yes. mo, Kung nakadikit may support ka, may and- support ka. and then make more space. More space. Yun ang napansin. Grabe detalye. Kung tayo lang yan, Madam Pea, di ko na yata mapapansin yan. Yan yung Kasi napansin ko siya. nakasagad dito kanina. Yes. Sige. Eco mode muna tayo ulit. Eco mode, yes. Kung ikukumpara natin yung eco mode nitong Tang DMI to Cherry Yung Cherry Tigo REV. Medyo malayo talaga, no? So talagang pinanindigan dito ang design na Eco Oo. na economical talaga yung speed, Okay. na medyo may bigat pero hindi naman ganun kahirap isalida yung sasakyan kahit na puno tayo. In comparison, mabagal siya, mabigat. Pero for normal For driving, normal driving na puno, naka-eco mode, okay. kayang-kaya ng Kayang-kaya. sasakyan. Okay. Kayang-kaya ng sasakyan. Tingin mo, kung iakyat to ng EME, Eco, Eco. Medyo Medyo kulang. Medyo kulang sa power. Sige, diretso na natin, mag-normal ka na. Normal. Na-compare na naman na rin naman natin eh. Power normal mode. Normal mode. Sige. So ito, Gusto mo rin ba gawin yung humps testing ni pumps testing. Oo. Sige. Normal mode, Suspension test muna tayo. suspension test. Naka-normal tayo. Normal mode. Oops. Without Yeah. braking. No braking. Okay, let's go. Medyo buwelo. Okay. Tumawid tayo ng 29 kph. 32. Okay. Alright, sports mode tayo. Uy, wag mo pa rin. Bilis. Nagbulot. Kamusta yung brake? Yung brake niya smooth. Smooth, no? Hindi siya bigla. Pero maalog sa likod. Maalog. Pag sa na. Okay, normal driving na naka-smart lang. Yung wag na natin patalunin dyan sa humps. Yung normal lang. Yung normal, magpapreno tayo sa humps. Yes, yung normal. Kasi baka sumuko si Ma'am Rila. Kumbaga sa Ayos akin, lang. takbong sexy nga daw. Oo. Akong pogi. So sa tingin mo, sir, kung bibiyahe ka long drive, uwi ng Bicol, anong mode ang gagamitin mo? Normal mode. Normal. Normal mode. Yung sport medyo sobra na rin. Sobra na yung sports mode. Kung magandang sport mode, kung pang overtake ka talaga na. Oo. O overtake ka na malayo.
Pero kahit sa normal, kayang-kaya naman umovertake. Pero ito yung pinaka-best comfortable na long Oh, yes. distance. Yes. Yung kaming tatlo, Kahit- ganitong sizes. Ito long drive kaya to. Yes. Ganyan kaya. Kaya? Tara na. Sige po tayo. Pero yung touch chance Ano? na kanina Sa kasama Sagada kami. nga. Pwede bang hiyamin namin to, iakit namin ng Baguio. Why not? Ah, Why not? Oh, Pagpapalam tayo. Paalam tayo kami pito. Magbabagyo kami please. Marila, ano daw? Pwede ako sa likod. Maganda yung, okay yung likod. Mas maano kasi, mas maluwag. Oo, talaga? Comfortable. Oh, so- so, pwede din ako magbagyo. Kaya mo magbagyo dyan ka sa third row. Let's go. Okay, diretso na. Let's go na, tara na. Di ba Sabado pa lang naman ngayon? Iiwan ko din. Okay, nandito tayo ngayon sa loob ng Tigo REV. I-measure natin yung width dito sa front row. Okay? Para hindi yung pakiramdam lang kung sino ba ang mas maluwag. Totoong measurement to. Okay? So, siguro dyan lang. Okay, Madam Pea, pakihawak. Okay, all the way here dito sa driver side at the same points use, centimeters. Lagpas ng konti, 142.5. Okay? Okay, dito naman tayo sa likod ng Tigo REV sa second row. And then all the way here, 141. Mas manipis pala ng konti ang second row, ano? So 141 centimeters. Okay, dito naman sa likod, sukatin natin dito sa upper portion. So from there all the way here, 132.5. Okay, dito naman sa lower portion, sukatin din natin kasi dito mo mararamdaman yung space ng hips nyo, di ba? So this is 104.5. Okay, sukatin naman natin yung headroom. So galing dun sa upuan, all the way here sa taas. Ano to? So kulang-kulang 85. So sabihin natin 85. And then sukatin na rin natin tong natitirang storage space dito. Ano? Sa center na lang kunin natin kasi curved naman, di ba? So ito na yung pinakamalayo. So from here up to here, we have 32. Okay, i-measure naman natin yung width ng BYD Tang DMI dito sa first row. So, from there, ayan, 149 cm. Okay, dito naman tayo sa second row ng BYD Tang DMI. Nagpas lang ng konti sa 146. Sabihin natin 146. Okay, sukatin naman natin dito sa third row. Two parts, no? Dito sa upper. Just like what we did dun sa Tigo REV, and then all the way here 129 cm. So next dito naman sa lower, no, kanina doon tayo sa taas, dito naman tayo sa baba kasi ito yung space ng hips natin pag nakaupo tayo sa third row. Ayan, 102 centimeters. Diyan, galing sa upuan all the way dito sa ceiling, 89 cm. Okay, dito naman sa cargo space after the third row seats papunta dito sa gitna, 38 centimeters. So here's the data that we collected. For the first and second rows, the Tang DMI is way wider naman talaga. Kaya naman ramdam talaga ng tropa natin yung space sa second row, kahit katabi si Chester, the 6-footer driver. However, pagdating sa third row, slightly wider pala ang Tigo REV. Pero pagdating sa headroom, mas mataas ang Tang DMI. Kaya pala sabi ni Aaron, Mr. 57, na hindi nauntog yung ulo niya nung dumaan kami sa humps. Pero ang pinagtataka ko, bakit sinasabi ng tropa na mas maluwag yung third row ng Tang DMI kahit mas wider ang width ng Tigo REV sa actual measurement? If you look at the wheelbase, mas mahaba ang Tang DMI by 110 cm. Ang laki ng difference na yan, 110 cm. I think, sa tingin ko lang, dahil they have longer leg room and higher headroom, they felt more comfy and didn't notice the slightly tighter width, shoulder to shoulder, hips to hips ng Tang DMI. Kaya sinabi na nila overall experience nila mas maluwag, mas comfortable. When it comes to power, we all agreed na mas responsive ang Tigo REV. But on paper, the Tang DMI has 67 more PS and 5 more Newton meters of torque. There's no information about the Tigo REV's curb weight kaya hindi natin makompare ang power to weight ratio nila. Although the Tang DMI being bigger in dimension, it has more metal weight and bigger and heavier battery. So I think it's safe to assume na mas mabigat yung Tang DMI. BYD claims that the Tang DMI can accelerate from 0 to 100 kph in 7.2 seconds. However, si Chery has no published information about this for the Tigo REV.
Also, take note that yung test drive namin was limited around the subdivision with humps. I don't think we exceeded 40 kph. Opinion ko lang ha, the tuning of the Tigo REV is more aggressive, which is something you will really appreciate when the vehicle is fully loaded. More power is delivered right away at lower RPM. The Tang DMI naman has mild tuning at lower RPM but delivers more power at higher RPM. This actually reminds me of the Altis and Civic of the late 90s. Yung Altis, mapitik, marangkada, pero sa dulo, iiwanan ng Civic. Oh, yung mga ka-age bracket ko dyan, ha? I know you can relate. Siguro, mas maganda nito sa next video is to do a 0 to 100 acceleration time comparison ng dalawang sasakyan. Ewan ko lang kung papayag pa si Sir Yogi. So what do you think? Let's go back to Sir Yogi's list, no? Remember, his number one reason for choosing the Tigo REV is the price. Here's a sample computation using PS Bank car loan calculator. Just a rough estimate for the 500,000 plus price difference. The monthly amortization is around 15,500 for 4 years. Hindi rin biro ang amount na yan, ha? Ano sa tingin nyo? For more than 500,000, no memory seats, no heads-up display, but more spacious cabin, more comfortable suspension, nicer speakers, wall charger included, with NFC keycard and BYD app. Sulit na ba? Kung ako i-share ko lang sa inyo yung opinion ko. Ganito ako mag-decide. This will be my thought process. I will add an amount for every item that is not on the Tigo REV. Wall charger would be around 30k. The app and the NFC keycard, hindi ko actually sure, pero probably ilagay mo na sa 70,000 para isarado na natin sa 100,000 lahat-lahat. But then, syempre, aminin natin, may factor yung itsura. For me, mas pogi ang Tang DMI. And I will probably price it at 100,000. Kanya-kanya tayong preference, kanya-kanya tayong opinion. Pagdating naman sa interior, mas gusto ko din ang interior ng Tang DMI. And I will price it at around 100k. So, bale, total of 300,000, di ba? I will add it on the 1.5 price of the Tigo REV. So, lalabas parang nasa 1.8 million na siya versus the 2.1, almost 2.1 million price of the Tang, di ba? So, ang pag-iisipan ko ngayon is the price difference of 300,000 sulit ba? Di ba? So, 1.8M ng Tigo versus the 2.1M ng Tang DMI. 300,000 difference. If money is not an issue for me, I will go for the Tang DMI. If the Tang DMI was priced at 1.8M or even 1.9M, I will take the Tang anytime. If I'm practical with limited budget, probably thinking of buying another car, then obviously the Tigo REV is a very clear choice. How about you guys? What do you think? Okay guys, so I hope nag-enjoy kayo sa video and I hope nakatulong for those who are really leaning on buying a 7-seater plug-in hybrid. So sana nakatulong sa pagdedesisyon ninyo. Alright, thank you for watching. As always, please drive safe. Bye. Please do not forget to follow our social media accounts. We are on YouTube, Facebook page, Instagram, and TikTok.